Magandang araw, karelasyon, sa lahat ng ating mga tagapanood. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang topic na medyo sensitive pero napakahalaga. Ang pananamit ng mga babae na madalas hindi gusto ng mga lalaki. Huwag po tayong agad magalit o mag-react. Ang layunin ng video na ito ay para hindi utusan ang sinuman kung paano manamit, kundi upang maunawaan kung paano tumatak at tumatama ang ating panlabas na anyo sa paningin ng mga kalalakihan, lalo na kung relasyon ang usapan. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, sobrang maiksi o masyadong revealing. Oo, totoo. Maraming lalaki ang humahanga sa sexy, pero iba ang sexy sa bastusin. Kapag sobrang ikli ang shorts o halos kalahati ng dibdib ang labas, oo, mapapalingon ang lalaki. Pero kadalasan, hindi bilang respeto, kundi bilang visual curiosity. At sa karamihan ng lalaking may matinong pag-iisip, hindi ito tumatagal. Seryosong lalaki ang hanap mo, mas maa-appreciate nila ang babaeng may class. Yung alam kung kailan magpakita ng balat at kailan hindi. Isipin mo, lalabas kayo ng partner mo or boyfriend mo para kumain. Pero ang suot mo ay damit na halos kitang-kita na ang kaluluwa mo. Hindi proud ang lalaki. Natatakot pa siyang husgahan ka ng iba. Hindi mo kailangang magtakip ng buong katawan para respetuhin. Pero sa totoo lang, mas maganda pa rin yung meron kang itinatago na hindi kitang-kita ng lalaki ang lahat ng mga bagay na yan. Mas may respeto, may class, may dating, di ba? Mas naiintriga pa ang lalaki kapag hindi ka nagpapakita ng balat. Number two, overly trendy o trying hard. Uso ngayon ang mga trending sa mga social media, mga fashion, mga OOTD at aesthetics styles. Pero minsan, may mga babae na sinusuot ang halos lahat ng uso. Kahit hindi bagay sa kanya, ipinagpipilitan. Kapag nakita ng lalaki na parang hindi ikaw ang may gusto ng suot mo, kundi ang mga tao sa social media, nagkakaroon sila ng impression na ang babaw mo. Laging nakabase sa opinyon ng iba. Lalaki man yan na tahimik, gustong-gusto nila ang babaeng may sariling panlasa. Yung hindi kailangang sumunod sa uso para masabing in o fashionable siya. Mas na-appreciate ng lalaki kung ipakita mo ang totoong ikaw na hindi ka nagpipilit magpanggap. Number three, masyadong maraming accessories. Ang accessories ay parang pampalasa ng pagkain. Kapag kulang, medyo matabang. Kapag sobra, hindi na masarap. Kapag ang babae ay may 10 hikaw sa tenga, 5 kwintas, 3 singsing kada kamay, naka-shades pa, may scarf, at sobrang makulay, ang tingin ng lalaki ay para ka ng clown. Mas naa-attract ang lalaki sa babaeng simple pero classy. Isang pares ng hikaw, maliit na kwintas, relo, sapat na. Mas makapangyarihan ang simplicity na may dating kaysa sobrang accessories na parang pupunta sa isang peryahan. Number four, sobrang makeup at outfit combo. Isipin mo ito, heavy smoky eye, bright red lipstick, falsies na parang pang-pageant, tapos suot ay plunging neckline, leather pants, 6-inch heels, para lang sa simpleng coffee date. Ang dating, intimidating, over-prepared, at minsan superficial. Maraming lalaki ang naa-attract sa natural beauty at light makeup na nagpapa-fresh tignan. Kapag sobra-sobra kasi ang nilagay mong makeup, ang sobrang ayos, minsan ay nagmumukhang hindi ikaw talaga ang nakikita nila, kundi ang maskara mo. Mas gusto nila na ikaw ay authentic kaysa curated ang itsura. Number five, nakapadyama, pambahay sa public. Walang masama na nakasuot ng pambahay kung nasa bahay ka o nasa bakuran ng pamamahay mo.
Pero kung lalabas ka naman at makikipag-date, magsuot ng akma sa pupuntahan mo. May mga babae na dahil sa comfort, nasasanay ng mag-jogging pants, sando, o loose skirt kahit sa mall, date, o meet up. Pero tandaan, effort is attractive. Kapag nag-aayos siya para sa'yo, tapos nakita kang parang bagong gising, parang nawalan na siya ng gana. Hindi dahil maarte siya, kundi dahil ang effort is a sign of value. Real talk lang. Kahit hindi mamahalin ang damit mo, basta mukhang pinaghandaan mo ang pagkikita nyo, malaking puntos yon sa lalaki. Number 6, see-through o transparent na damit sa mga okasyon. See-through dresses, mesh tops at lacy outfits ay pwedeng classy kung alam mo kung kailan at saan ito isusuot. Pero kung pumunta ka sa simbahan, family gatherings o job interview, tapos kita na ang bra o litaw ang underwear, nakakahiya. Hindi lang para sa iyo, kundi pati sa lalaking kasama mo. Gusto ng lalaki ang babaeng kayang maging daring pero may sense of timing. Yung classy sa araw pero sexy sa tamang gabi. Number 7, gusot, madumi o mukhang walang pakialam. May mga babae na akala nila hindi halata ang gusot-gusot na damit. Pero ang mga lalaki, kahit hindi fashionista, ay marunong magbasa o tumingin ng effort, pananamit at hygiene mo. Kapag laging mukhang hindi nilalabhan ang suot mo o parang hindi pinag-isipan, minsan ang dating ay walang respeto sa sarili. Sa paningin ng lalaki, ang babaeng malinis manamit kahit simple ay kaaya-ayang kasama, kaaya-ayang yakapin, at kaaya-ayang ipakilala sa pamilya. Number 8, sobrang oversized. Okay ang magsuot ng oversized kung ikaw ay nasa bahay. Pero kung lumabas ka at makikipag-date, tignan mo naman, i-check mo ang sarili mo. May trend ngayon sa oversized fashion. At oo, may dating ito kung tama ang pagdala. Pero minsan, ang sobrang luwag na pantalon, t-shirt, at parang nakatago na ang buong katawan ay nagiging turn off. Tandaan, ang mga lalaki ay visual creatures. Gusto nilang makita ang porma ng katawan mo kahit kaunti. Hindi dahil bastos sila, kundi dahil part ito ng attraction. Mas okay kung balance ang porma. Maluwag ang pants, fit ang top, loose ang hoodie, pero may shorts. Yung tipong chill pero presentable. Number 9, walang kumpiyansa kahit anong suot. Ang pinaka-turn off sa lahat, yung kahit anong ganda ng suot mo, hindi ka confident. Walang saysay, di ba? Halimbawa na lang, nagsuot ka ng damit na kita ang balat mo, pero hila ka ng hila sa damit mo, panay ang takip. O, bakit ka pa nagsuot ng ganyan kung hindi ka confident na ipakita, 'di ba? Ang kumpiyansa sa sarili ay parang magnet. Kapag kayang-kaya mong dalhin ang sarili mo kahit sa simpleng t-shirt at jeans, maaakit ang mga lalaki. Hindi kailangan ng mahal na damit. Ang kailangan ay panindigan mo ang sarili mo. Ang tunay na ganda ay hindi sa tela, kundi sa pagdadala. Mga kababaihan, hindi ito tungkol sa panunumbat or pagbabago sa inyo. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano kayo nakikita ng iba, lalo na ng lalaking mahal nyo o gusto nyo. Ang tunay na fashion ay hindi lang uso, kundi yung tugma sa personalidad mo. Komportable ka at higit sa lahat, nakakapagbigay respeto sa sarili mo at sa taong kasama mo. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.